I-discuss ko sa video na to ang tungkol sa inequality. So, kapag makarinig tayo ng word na inequality, merong apat na signs dito. Itong lesser than sign, meron ding lesser than or equal to na sign. And then, opposite nila, dalawa ay yung greater than sign at saka yung greater than or equal to sign. Ngayon, simulan natin ang inequality na topic sa notation nila. Magbibigay ako ng halimbawa dito. So, ang halimbawa ay x is lesser than 3. Kapag isusulat natin siya in an interval form, ang ibig sabihin niyan ay mula sa negative infinity hanggang 3. Paano naman kaya kapag ang pinag-usapan natin ay x is lesser than or equal to 3? So, magmumula siya sa negative infinity hanggang 3. Pero, this time, sakop ang 3. Kasi nakalagay dito ay lesser than or equal to. Same goes kapag greater than. Sabihin natin na x is greater than 3. Ang interval form niyan ay magmumula ka sa 3 papuntang positive infinity. Kahit anong number, kahit anong values ng x such that greater than 3 siya, i-exclude natin itong number 3. Ngayon, kapag x is greater than or equal to 3, this time, include na natin itong number 3, papuntang positive infinity. Ngayon, meron na tayong apat na notation dito, alongside sa intervals nila. Ngayon, paano naman kaya kapag meron lang tayong short interval? Sabihin natin, from 1 up to 2. Lahat ng mga numbers dyan. Pero, excluding 2. Kung isusulat natin siya sa ganitong form, pwede siyang isulat sa 1 is lesser than or equal to x is lesser than 2. Hindi natin isasama yung 2 dito kasi nakalagay na excluding 2. Ngayon naman, kapag interval form siya, isusulat natin siya as 1, 2. Tapos, close parenthesis. Ibig sabihin lang yan ay lahat ng mga values dito. Napakadaming values niyan. Pwedeng maging 1.1, pwedeng maging 1.2, pwedeng maging 1.21, pwedeng maging 1.22, and so on. Ngayon, kapag including naman, including 2, ang notation natin yan ay x is greater than 1 but lesser than or equal to 2. Isusulat natin siya sa interval form na ganito. Open bracket 1 at saka 2 close bracket. Kasi magkasama ang 1 at saka 2 sa interval na yun. So I guess that's enough para sa notation. Simulan natin sa example. Simulan natin sa number 1. 0 is greater than 3x minus 3 minus 6. Katulad na lang ng ginagawa sa equation, hanapin natin ang values ng x. Pero unlike sa equation, ito, ang value ng x marami, hindi lang iisa. So, i-transpose natin tong 3x dito sa left-hand side, kaya mangyayari dyan ay negative 3x is greater than, itong dalawang to ay like terms lamang to. So, ibig sabihin, pwede silang ipag-combine. At kapag ipag-combine natin yan, ang magiging sagot dyan ay negative 9.
Ngayon, gusto natin kunin ang halaga na itong x. So, ibig sabihin, i-divide natin both sides by negative 3. Para mag-cancel out lang to, pagkatapos, kapag nag-divide tayo or multiply ng negative sign sa either of the side, then magbabaligtad itong sign natin. Magiging lesser na to. Pagkatapos, negative 9 divided by negative 3 equals 3. So, ibig sabihin, x is lesser than 3. Subukan naman natin ibang example. So, example number 2. 4x plus 1 minus 1 is greater than or equal to negative 8. So, combine lang natin ng like terms. In this case, magka-cancel out lang tong dalawang to kasi magkaiba ng sign pero pareho ng magnitude or value. So, 4x is greater than or equal to negative 8. Divide both sides by 4 para mag-cancel out ito at x ang matitira dito sa left-hand side. So, walang kailangang i-change itong sign natin, inequality sign, kasi hindi tayo nag-divide or multiply ng negative sa both sides. So, mananatili siyang greater than or equal to negative 2. So, kung isusulat natin siya in a notation, since greater siya, so, lahat ng mga values ng x ay mula sa negative 2 hanggang positive infinity. Kung sa previous example naman, ito ay mula sa negative infinity hanggang 3 at hindi sakop ang 3. May ibang example naman. Example number 3. So, sabihin natin, negative 1 is lesser than or equal to 2n plus 4 minus 5. Magta-transpose lang din ulit tayo ng mga hindi like terms dito. Itong negative or itong 2n, kailangan natin i-transpose to sa left-hand side. Kaya mangyayari dyan, magiging negative 2n is lesser than or equal to positive 1 kasi ililipat natin to sa right-hand side plus 4 minus 5. Ipag-combine like terms na natin itong mga to. Ang mangyayari, copy muna natin itong negative 2n lesser than or equal to, ito mangyayari dyan ay 5. Positive 5 minus 5 equals to 0. Ngayon, kailangan nating i-divide both sides by negative 2. Kahit na 0 ang nasa right-hand side, sa ngalan na nag-multiply or divide tayo ng negative number, mag-change itong inequality sign natin. Kaya mangyayari dyan, n is greater than or equal to 0. Ang notation natin dyan ay kasama ang 0. Lahat ng value ng n ay nasa 0 hanggang infinity. Ngayon, example number 4 naman. Negative 6 is greater than 5n plus 5 plus 4. Transpose tong 5n dito sa left-hand side. Pagkatapos itong negative 6n naman, or negative 6 rather, magiging positive sa right-hand side. So, isusulat natin negative 5n is greater than 6 plus 5 plus 4. Combine ang like terms. So, negative 5n is greater than 6 plus 5 equals 11 plus 4, 15. Divide both sides by negative 5. Cancel out. So, n is lesser than negative 3. Huwag natin kalilimutan na palitan itong inequality sign natin kapag nag-divide or multiply ng negative number. So, annotation naman nito ay lahat ng mga values ng n ay
mas mababa sa negative 3. So, negative 3 hanggang negative infinity. Yan ang interval niya. So, isa pang example. So, example number 5. 0 is lesser than or equal to 2x plus 3x. Combine like terms. So, 0 is lesser than or equal to 5x. Pwede natin ilipat ito sa left-hand side para hindi magkalituhan. So, magiging negative 5x is lesser than or equal to 0. Ngayon, katulad na lang ng ginawa natin sa isang item natin, halimbawa, item number 3. Magdi-divide tayo both sides by negative 5. Pero 0 naman yung nasa right-hand side. So, magbabago naman ngayon ang inequality sign na ito. Magiging exact opposite lang niya. So, ang notation nito sa interval form niya ay mula sa 0 hanggang positive infinity. Ayan ang lahat ng values ng x. Ngayon, paano naman kaya kapag compound inequality ang pinagdadaanan natin? So, halimbawa, kapag kailangan natin hanapin ang x such that meron tayong dalawang statement. So, 4x minus 3 is lesser than 5 or x minus 4 is greater than 0. So, hanapin natin ang x sa magkaparehong statement na yan. Paano naman kaya yan? So, sasabihin ko lang na kapag meron tayong or, kailangan, ang notation natin dyan ay union. So, kapag i-spell natin yan, dito na sa gilid, U or ganyan, represents union. Meron pang pabaligtad niyan, intersection. Later na lang yan, i-discuss. So kapag maka-encounter tayo ng ganito, magkaparehong statement ay kailangan nating isolve ang x. Simulan natin sa statement na to, 4x minus 3 is lesser than 5. So, i-transpose natin tong negative 3 sa right-hand side. Magiging 5 plus 3. So, 4x is lesser than 8. Divide both sides by 4. So, ang mangyayari dito, x is lesser than 2. Ngayon, kung isusulat natin siya sa interval form, ang value niyan ay mula negative number hanggang 2. Pero syempre, since wala siyang equal sign dito, close parenthesis lang. So, ngayon, isolve din natin to. X minus 4 is greater than 0. Madali lang siya compare dito sa kaliwa. Simply, transpose lang natin tong negative 4 sa right hand side at magiging positive 4 siya. So, magiging sagot dyan, kung interval form natin siya, ay magmumula siya sa positive 4 hanggang positive infinity. At since or ang sinulat natin dito, or ang hinahanap, isusulat natin dito ay union. Ito ang mathematical answer niya. So, kung i-graph natin to, ang values ng x ay nasa somewhere dito. Sabihin natin ito ang 0, ito ang 1, ito ang 2, ito ang 3, ito ang 4, ito ang 5, 6, all the way hanggang positive infinity. Pagkatapos naman, dito naman, all the way hanggang negative infinity. Ang lahat ng values ng x natin dito ay mula dito sa positive 2. Hindi kasama tong positive 2, kaya ang sinulat natin dito ay close parenthesis. So, lahat ng values dito, ayan. So, kahit pa x equals to 1,
kasama yan. X equals to 0.5. At saka, itong part na to. So, lahat ng mga yan, sakop siya sa value ng x natin. Such that, na-fulfill niya to. So, para mag-make sense, isa pa example. So, example number 2. 3x minus 2 is lesser than or equal to negative 11, or 7x plus 8. Katulad na lamang na ginawa natin dito sa number 1, magkaparehong side, isosolve natin ang x. Simulan natin dito sa left side. 3x is lesser than or equal to negative 11 plus 2. So, 3x is lesser than or equal to negative 9. Divide both sides by 3. So, x is lesser than or equal to negative 3. Or, combine natin ang like terms para dito sa right side na to. 7x minus 12x is lesser than negative 17 minus 8. Negative 5 ang sagot dito. Is lesser than negative 25. Divide both sides by negative 5. Ang magiging sagot dito ay x is greater than 5. So, isusulat natin siya sa interval form katulad ng ginawa natin previously. So, mula sa negative infinity hanggang negative 3. This time, merong equal to ang lesser than na to. So, ibig sabihin, bracket sign siya. So, yun dahil or ito, interval form na ito. So, hindi kasama ang 5. So, hanggang positive infinity. So, ito dapat ang final answer na ito. Kapag i-graph natin yan, so, sabihin natin ito ang graph ng x. So, negative infinity dito naman positive infinity. Sabihin natin, ito ang 0, ito ang 1, 2, 3, 4, 5, 6. All the way hanggang positive infinity. Dito, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5. All the way hanggang negative infinity din. Doon pala, positive infinity doon sa kabila. So, ang values ng x ay sakop dito kapag i-graph natin hanggang negative infinity. Pagkatapos, dito din sa 5 hanggang positive infinity. Ibig sabihin, itong values na nandito, hindi kasama ito. Magiging false yan kapag sinubstitute natin siya either dito, sa dalawang to. Proceed naman tayo ngayon sa number 3. Unlike sa previous items natin, and na ang ginagamit natin, hindi na or. Malalaman natin to. So, parehong side ulit, ipagko-combine natin ang like terms para mahanap natin yung x. So, para sa side na to, negative 5x plus 3x is lesser than or equal to 3 plus 4. So, negative 5x plus 3x equals to negative 2x is lesser than or equal to actually 3 plus 1 ito. 1 dapat yan. So, 4. Divide both sides by negative 2.
Ang mangyayari dito ngayon, x is greater than or equal to negative 2. Kaya naging greater than or equal ulit ito kasi nag-divide tayo both sides by negative. So kapag isusulat natin ito in interval form, magmumula siya sa negative 2 hanggang positive infinity. Itong kabila naman, ipag-combine lang ulit ang like terms. 4x minus 3x is greater than or equal to 1 minus 3. Actually, mali. So, ito dapat 2 minus 1. Combine like terms, ang mangyayari dyan, 4x minus 3x equals to x is greater than 2 minus 1 equals 1. Sa interval form nito, ang sagot ay kasama ang 1 all the way hanggang positive infinity. Dahil end ito, intersection yan. Paano nga ba to? Hindi ko pa pwede itong lagyan ng box as final answer na to. So, kailangan pa nating i-graph to. So, ito. Sabihin natin, ito ang x. Ito, positive infinity, negative infinity. Sabihin natin, nandito ang negative 2. Negative 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para sa interval na to, kapag i-graph natin yan, nandito siya. All the way, papunta dun. So, kapag lalagyan natin ng shade yan. Kasi ayan ang lahat ng value na itong interval na to. Hanggang positive infinity. Kasama ang negative 2. Paano naman para sa interval na to? Ibahin natin ang kulay. So, itong simula sa 1 hanggang positive infinity. So, ang ibig sabihin ng intersection ay kung ano ang common sa dalawang to. Ano nga ba ang common dito sa dalawa? Ang common sa dalawang to ay ito. Mapapansin natin sa graph, magmula sa positive 1 hanggang infinity, tinataglay ng interval nito. So, ibig sabihin, ang final answer ay mula sa positive 1 all the way hanggang positive infinity, including ang 1. So, since meron na tayong final answer for number 3, pwede na tayo mag-proceed ngayon sa number 4. So, another example, 3x plus 4 is greater than or equal to 5x and x plus 2 is greater than 0. Unahin na natin tong kanan kasi mas madali siya. X is greater than negative 2. Dito naman, 3x minus 5x is greater than or equal to negative 4. Negative 2x is greater than or equal to negative 4. Divide both sides by negative 2. Ang mangyayari, cancel out ang negative 2 sa left hand side. X is lesser than or equal to positive 2. So, kapag ang parehong ito, isusulat natin in interval form. Para sa side na to, nagmula siya sa negative infinity hanggang positive 2. Including yan, kasi lesser than or equal to ito. Samantalang sa part naman na to, excluding ang negative 2, all the way papuntang positive infinity. Pagkatapos, ang operator na ginamit natin dito ay and.
So, ibig sabihin, intersection. Final answer na ba kaya to o hindi pa? Ang masasagot ko lang dito, hindi pa. Kailangan muna natin ang graph na ito. Kung i-graph natin to, sabihin natin, ito ang negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2. Ito, 3. All the way hanggang positive infinity. Ito ang x. All the way naman hanggang negative infinity dito. Kapag i-graph natin to, simulan muna natin sa statement na to. Negative infinity hanggang positive 2. So, including ito, lahat ng values ng x, sakop yan. So, para sa isang statement naman, or isang interval, negative 2 all the way hanggang positive infinity. Ibahin natin ang kulay. Hindi kasama ang negative 2. So, open parenthesis yan. So, all the way hanggang positive infinity. Lahat ng values ng x. So, mapapansin natin kung ano ang common sa kanila. Obvious na dito sa graph. So, kung isusulat natin ang final answer, dapat ang i-yield natin dito ay common sa kanila ang lahat ng numbers mula sa negative 2 hanggang positive 2. Excluding lamang ang negative 2. So, isusulat naman natin siya sa inequality form. Negative 2 lesser than x is greater than negative 2 and lesser than positive 2. Ito ang final answer natin dito sa number 4. Paano naman kaya kapag rational inequality ng usapan natin? Given tayo na example na x plus 2 over 2x plus 1 is greater than 5. Meron tayong polynomial dito sa denominator kung mapapansin natin. Unlike sa equation, hindi ito pwedeng i-cross multiply. Bakit kaya? Kasi hindi tayo certain kung ano ang sign nito. Kung positive ba itong x or negative dito. Kasi kung maalala natin, kapag mag-multiply or divide tayo both sides by negative number, magbabago itong inequality sign natin. So, ang gagawin natin, dapat i-transpose natin itong 5 sa left-hand side at itira ang 0 dito. So, mangyari dyan, x plus 2 over 2x plus 1, may negative 5 yan, minus 5. So, times 2x plus 1 over 2x plus 1 is greater than 0. Kaya nilagay ko ng 2x plus 1 dito sa numerator at denominator kasi isusubtract natin siya sa fraction na to. Ngayon, isimplify natin tong numerator. X plus 2 minus 10x minus 5. Dinistribute lang natin tong 5 dito sa loob ng parenthesis. All over 2x plus 1 is greater than 0. Ngayon, simplify na tong numerator natin. Ang mangyayari ay negative 9x minus 3 all over 2x plus 1 must be greater than 0. Ngayon, pwede natin i-factor out itong numerator. Kung i-factor out natin yan, magiging negative 3 times 3x plus 1 all over 2x plus 1 is greater than 0. Ngayon, ano kaya ang gagawin natin sa inequality na to? So,
Hanapin natin ang lahat ng values ng x such that mafu-fulfill natin ito. Magiging positive ang fraction na to. Paano nga ba? Pagbasehan natin ang critical points nila. Ano nga ba ang critical points? Ang critical points ay kung ang point ng x or value ng x such that magiging 0 ang either numerator or denominator. So, ang critical points, magiging 0 ang numerator natin dito kapag ang x ay equals 1/3. Pagkatapos, magiging 0 naman ang denominator natin kapag 2x plus 1, magiging 0 yan. Kapag ang x natin ay equal siya sa 1/2, or negative 1/2 rather. So, isulat natin yan. Take note natin na meron tayong dalawang critical points. Or CP. Ang CP natin ay negative 1/3 at saka negative 1/2. Ngayon, kailangan natin kumuha ng values na mas mababa dito sa negative 1/3 at saka mas mataas dyan. Pero mas mababa dito sa negative 1/2 at saka mas mataas sa negative 1/2. So, i-consider natin ang values na negative 1, negative 1/2, negative 2/5, negative 1/3. Ngayon, i-substitute natin to. Isulat na lang muna natin to sa table. Itong negative 3 times 3x plus 1. Pagkatapos, 2x plus 1. At saka, itong ratio nilang dalawa. All over 2x plus 1. So, para i-recap lang, ang nangyayari dito, kinuha natin yung critical points. Yung critical points, ibig sabihin ay kung kailan yung values ng x, kung kailan magiging 0 ang numerator or denominator. Naging 0 ang numerator dito sa x equals to negative 1/3, samantalang ang denominator naman na 2x plus 1 ay naging 0 sa negative 1/2. Kaya ito siya. Ngayon, kaya meron tayong negative 1 kasi kumuha lang tayo ng number na mas mababa sa negative 1/2. Kahit anong number pa man yan, kahit negative 2 or anything else. Pero para mas mapadaling buhay natin, ang kinuha kong value ay negative 1. Pagkatapos, isusulat natin itong negative 1/2. Pagkatapos, kukuha rin tayo ng value na somewhere between negative 1/2 at saka negative 1/3. At ayan ay yung negative 2/5. Ngayon, i-take note din natin itong negative 1/3. So, kailangan din natin ng value na mas mataas dito sa negative 1/3. Pwedeng maging 1. Pero syempre, para mas madali ang pag-substitute natin, gawin na lang nating 0. So, drawing natin tong lines para madali ang pagla-label natin. Ngayon, i-identify na natin ang sign nila. Kapag ang negative 1 i-substitute dito, ang magiging value niya ay negative 1 times 3 equals negative 3 plus 1 equals negative 2 times negative 3 ay positive. So, ibig sabihin, positive to. So, kapag dito naman, ang negative 1 times 2 equals negative 1 plus 1 equals, or negative 2 negative 2 plus 1 equals negative. So, kapag dinivide natin itong
positive at saka negative, ang magiging sagot dyan, syempre, negative. Ngayon, itong negative 1/2. Kung i-substitute natin ito dito sa part na to, numerator, 3 times negative 1/2 equals negative 3/2 plus 1. Since mas mataas yung negative 3/2 kaysa sa positive 1, then may ibabaw, syempre, yung negative. So, negative times negative 3 equals positive. Pagkatapos, dito naman, 0 lang yan. So, wala dito. Eventually, maging 0 yan. Or undefined kasi nasa denominator ang 0. Pagkatapos, kapag negative 2/5 naman, kung isusulat natin siya dito or i-substitute natin siya dito sa 3 times negative 2/5 plus 1. Ang sagot dito ay negative 6/5. Ibig sabihin, mas mataas siya sa positive 1. So, ibig sabihin, negative yun. Kapag pinag-add natin. Negative times negative naman equals positive. So, sa bandang ito naman, 2 times negative 2/5 plus 1, negative 4/5 plus 1. So, negative yan. Actually, kasi dahil naging negative 4/5 yan, in-add natin sa 1, mas mataas yung value ng 1, ibig sabihin, dapat magiging positive pala yan. So, positive dito. Syempre, ang ratio nitong positive at saka positive, positive. Dito naman, sa part na to, kapag i-substitute natin yung negative 1/3 sa 3x plus 1, ang sagot dyan, 0. So, kapag dito naman, negative 2/3 plus 1, negative. So, 0 lang sagot dito. Ngayon, kapag 0 naman i-substitute natin, 3 times 0 equals to 0 plus 1, positive. Times negative, negative. So, positive, negative. Ngayon, dito na tayo sa main event ng rational inequality natin. Alin kaya sa interval ang kailangan piliin natin? Kailangan mapunan natin to. So, dapat piliin natin yung interval kung saan ito ay greater than 0 o kundi kaya positive. Dito, sa part na to, hindi siya positive. Hindi rin to positive. So, mapapansin natin na sa lahat ng values natin ay positive ito sa part na to, sa part na negative 1/2, bukod sa negative 1/2, all the way papuntang negative 1/3. Ngayon, include ba kaya natin itong negative 1/3? Tingnan natin dito. Since walang equal sign dito sa part na to, ibig sabihin, hindi natin i-include yan. So, ito ang interval nito. X must be in this interval para mapunan ito. Dito naman tayo sa another example. Proceed tayo sa example number 2 ng rational inequality. 2x plus 5 all over x plus 1 is greater than or equal to 1/2. Ngayon, pwede nating i-multiply both sides by positive 2. Walang maapektuhan dito sa inequality sign natin. Kasi positive naman ang minultiply natin both sides. Kapag ginawa natin yan, ang mangyari dito ay 4x plus 10 all over x plus 1 is greater than or equal to 1. Ngayon, ang gagawin natin, i-transpose natin tong positive 1 dito sa left-hand side. So, ngayon, kahit dito ko na lang isulat sa baba.
4x plus 10 all over x plus 1 minus, ang 1 equivalent siya sa x plus 1 all over x plus 1 is greater than or equal to 0. Iloob natin sa parenthesis kasi negative siya. Pwede pa natin i-distribute yan all over. So, kapag i-simplify natin, ang mangyari ay 4x plus 10 minus x minus 1. Pagkatapos, ipagdikit na natin itong x plus 1. Greater than or equal to 0. I-simplify natin. Combine like terms. 4x minus x equals to 3x plus 9 all over x plus 1 is greater than or equal to 0. Ang numerator, pwede natin i-factor. I-factor out natin ang 3. Kaya ang mangyayari dito ay 3 times x plus 3 all over x plus 1 must be greater than or equal to 0. Ngayon, hanapin ulit natin tong critical points. Isulat na lang natin dyan. I-compile natin dito mamaya. Meron tayong dalawang critical points. Ang critical points, kung ulitin ko, ay kung saan magiging 0 rather. Ang numerator at saka ang denominator. Ang numerator ay magiging 0 sa bandang x equals to negative 3. So, isusulat natin siya dito sa isang critical point. Pagkatapos, ang denominator naman, magiging 0 siya kapag ang value ng x, negative 1. Ngayon, gagawa tayo ng table kung saan merong mga numbers na mas mababa sa negative 3, pagkatapos, nasa pagitan ng negative 3 at negative 1 at mas mataas sa negative 1. I-consider natin ang number na negative 4, negative 3, negative 2, negative 1, at 0. So, ngayon, isulat natin ng parehong to. Itong 3 times x plus 3. Pagkatapos, x plus 1. At saka yung ratio nilang dalawa. Na 3 times x plus 3 all over x plus 1. So, isulat na natin sila. Design na natin sila as a table. So, bago natin sila ipag-substitute. Ngayon, kapag i-substitute natin itong negative 4 dito sa value na to. Negative 4 plus 3 equals negative 1 times positive equals negative. Negative dito obviously, so dito mangyari positive. Pagkatapos, itong negative 3, magiging 0 dito. Negative, syempre, 0. Kapag negative 2, i-substitute natin dito, negative 2 plus 3 equals positive. Negative 2 plus 1, negative. So, ang ratio ng positive sa negative ay obviously negative. Dito naman, undefined ito. Or 0 ito, dito muna. Pagkatapos, undefined ang ratio nila. Kapag 0 naman, 0 plus 3 equals positive 3. So, 0 plus 1 equals to positive 1 or positive silang pareho. Pagkatapos, syempre, ang ratio rin nilang dalawa ay positive. Ngayon, ano nga bang hinahanap natin? Dapat, ang fraction daw na to, dapat ay maging greater than or equal to 0.
So, mapapansin natin na positive siya mula dito sa negative 3 all the way hanggang negative infinity rather. Kasama dapat itong negative 3 kasi greater than or equal to 0 yan. Hindi natin pwedeng isama itong part na to. X yan sa atin. So, pagdating dito sa x equals to negative 1, onwards hanggang positive infinity, pwede yan. So, ibig sabihin, ang values natin, ang values ng x ay equal siya sa negative infinity patungong, kung ano interval man to, negative 3. At saka syempre, close bracket yan. Pagkatapos, ipagsama natin para ipagdikit itong magkakahiwalay na interval, itong negative 1. Hindi natin isasama yung negative 1 kasi magiging undefined yan. All the way papuntang positive infinity. So, ito ang final answer natin. Ito ang values ng x. Ito ang interval ng values ng x such that magiging totoo ito. So, ayan ang final answer. Last example para sa rational inequality. So, 7 minus 3x all over 2 minus x is greater than 5. So, ulitin ko lang na hindi natin pwedeng i-cross multiply ito. So, i-transpose natin itong 5 sa left-hand side. 7 minus 3x all over 2 minus x minus 5 times 2 minus x all over 2 minus x is greater than 0. Ngayon, ang mangyayari, 7 minus 3x minus 10 plus 5x all over 2 minus x greater than 0. Ngayon, simplify natin tong numerator. Ang mangyayari dyan ay 2x minus 3 all over 2 minus x greater than 0. Ito na ang final na function or fraction rather na kailangan nating hanapan ng value ng x. Ngayon, bago tayo makahanap ng value dyan, kailangan muna natin ng critical points para sa numerator at saka sa denominator. Ang critical point, ang numerator natin ay magiging 0 sa x equals to 3 halves. So, 3 halves dito. Samantala, ang denominator naman magiging 0 sa x equals to 2. Itong 3 halves equal siya sa 1.5. So, hanap tayo ng value na mas mababa sa 1.5 at saka sa gitna ng 1.5 at saka na 2 at mas mataas sa 2. Ngayon, i-consider natin ang values na 0, tapos 3 halves or 1.5. Pagkatapos, kahit 1.75 na. Ang 1.75 ay 7 over 4. So, equal siya sa 1.75. So, pagkatapos, 2. Ang mas mataas sa 2 ay 3. Tapos, isulat na natin to dito. 2x minus 3. At saka, 2 minus x. At saka, syempre, yung ratio nilang dalawa. 2x minus 3 all over 2 minus x. Sulat natin dito ang table. Kapag i-substitute natin tong 0 dito sa 2x minus 3, ang mangyayari ay negative. Dito naman, positive. So, ang ratio ng negative sa positive ay negative. Itong 3 halves naman, 0 ito dito. So, eventually, 0 yan.
Dito naman, sa 7/4, kapag sinubstitute natin dito, so 2 times 7/4 minus 3. Magka-cancel out to. Eventually, magiging 7/2. 3.5 minus 3 ay positive. So, magiging positive ito. Positive. Tapos, dito, since 3.5 or 1.75 pala value nito, 1.75 ang value nito at saka sinubtract siya mula sa 2, ibig sabihin positive ito. So, ratio ng positive ay positive. Kung 2 naman ang gagawin nating value dito sa x. So, 0 ito. Pagkatapos, syempre, kapag ang 0 nasa denominator, magiging undefined yan. Pagkatapos, kung 3 naman, i-substitute dito sa 2x minus 3. 2 times 3 equals to 6 minus 3, positive. 2 minus 3, negative 1. So, negative. Ang ratio ng positive sa negative ay negative. Ngayon, kailangan nating value nito ay greater than 0. Dapat maging greater than 0 itong part na to. So, ibig sabihin, nandito siya sa interval na to. Ito. So, x na natin tong part na to kasi negative ito. So, ang sinakop niyan, kailangan ang x natin ay nasa interval na hindi kasama ang 3 halves. Mula sa 3 halves, patungong 2. At saka syempre, hindi natin kailangan isama ang 2 kasi critical point siya. Kasi magiging undefined siya. So, lahat ng values ng x natin ay nandito lang sa interval na to. Such that, mapupunan natin ang inequality na to. So, ayan lamang para sa video na to. Maraming salamat sa panonood.